Magandang araw! Ako po si Margie Mabilangan. Ako naman po si Iris Damgo. At ngayong araw po ay magsasagawa po kami ng isang interview para po sa aming proyekto na naglalayong kilalanin at makilala ang mga entrepreneur dito sa Paranas. Halina't samahan niyo po kami at makakapanayan po natin ang tatlong business owner ng Paranas. Tara! Magandang araw po. Ako nga po pala si Iris. Ako naman po si Margie Mabilangan. Kami po ay estudyante ng Samar State University Paranas Campus. Kami po ay nagsasagawa ng interview para po sa aming proyekto na naglalayong kilalanin at makilala ang mga negosyante dito sa Paranas. Maaari ka po ba namin makapanayam? Sige lang, sige lang. Maaari po ba namin malaman kung ano po ang inyong pangalan at ano po ang inyong negosyo? Ako si Jackson D. May-ari nito Sir City, Branch Paranas. Negosyo ko ay magbenta ng cellphone, yun, at saka mga accessories. Okay, para po sa unang tanong, paano niyo po ba nasimulan ang iyong negosyo at ano po yung mga hakbang at mga desisyon na isinaalang-alang sa pagtatayo ng negosyo? Siyempre, sa kong mga bang, nag-ipon, yun, nag-invest. Tapos yun, na lang, hindi ko na maisip kung paano lang nangyari yung ganito. Basta nangyari lang, ganun lang. Okay po. Sa pangalawang tanong naman po, anong mga hamon po ang iyong hinaharap sa pagtayo ng iyong negosyo at paano mo po ito Siyempre, mga minsan, nalulugi, minsan, nawawalan ng mga gamit, yun. Tapos, paano na napasan? Pinapabayaan na lang yan. Kung mawala, may darating. Di ba? So ano po yung mga personal na katangian na mahalaga sa pagpapatayo ng isang negosyo? Ganun din, siyempre, nakuha ka ng tao, tapos pagkakatiwalaan, yun. Tapos, basta ganun, yun. Tao talaga pagkakatiwalaan mo sa negosyo mo kasi hindi ka naman lagi andyan na nagbantay. maaari mo po ba ilarawan ang iyong negosyo? Kung ano po ba ito ng negosyo? Kung ito ba ay sole proprietorship, partnership, o corporation? Parang partnership, parang corporation din kasi hindi lang naman ako napipinat sa mga tinutang. May partner din ako gaya ng e-bike. Ganon. Parang partnership yun. Ganon. Paano po ba kung nakakapag-ambag yung negosyo na dito sa ekonomiya ng Pilipinas? Isang sagot lang yan. Babayad ng tax. Okay. Yun lang. Walang ibang sagot dyan. Yun lang po ang aming mga katanungan. Maraming salamat po sa oras at Salamat po. kooperasyon sa amin na may sagawa ang aming Panayam Network. At naway umunlad at umusunod po. Sana. Maraming salamat po. Okay. Ako po, si Mrs. Corisa Babalcon. Ang siri, nasimulan ito kasi unang-una, bago pa lang ako nag-umpisa dito, isa akong canteen manager doon sa school. So, alam nyo naman yun, kayo lang yung mga estudyante ko, di ba? So, isa ako doon na kumahawak ng canteen. Kumbaga, naging stepping stone ko yung canteen doon. Nung binitiwan ko na yung canteen, ibinigay ko na sa iba. Nakapag-isip-isip ako na pwede pala ako magtayo ng tulad ng ng ginawa ko dun sa canteen. Kasi laki ang kita. Laki pa, unti-unti lang. Tapos
basta marami ang mga hamon. Siyempre, mag-iisip ka, unang-una, teacher tayo, guro. Mag-iisip ka kung ano ang alternatibong mapagkakitaan, hindi lang sa pagtuturo. Kaya bilang guro, naglo-loan, tapos ayun, i-umpisa ko dito. Pero kulang pa rin. Buti na lang yung mister ko, meron din napapagkakitaan. Pero kung makikita mo dati, parang lang ito, masasalamin mo yung mga laman. Sa ngayon, ito muna dahil naroon lang yung personal na katangian, bilang isang negosyante, dapat patient, tapos dapat maano ka sa customer. Kaya mo yung mga customer, baga friendly, kasi smiley face. Ito ay sarili namin itong puhunan, walang ibang kapares. Wala pong pag-aalinlangan na ang inyong negosyo ay nakatutulong sa ating lokal at pambansang ekonomiya. Tulad na lamang po ng pagbibigay oportunidad sa mga taong hindi nakapag-aral. Binibigyan mo po sila ng oportunidad na makapagtrabaho. Ito, masasabi natin nakakatulong dito sa ekonomiya kasi hindi naman ako pupuntahan dito ng mga customer kung hindi yung mga paninda ko dito ay matataas sa presyo. Ibig sabihin na yung presyo ko ay talagang affordable sa kanila. So, yun pa lang, nakakatulong na ako. Yung mga tao din na, yung mga tauhan ko dito na bibigyan ko rin ng pang-araw-araw na sustento sa pamilya nila. Kahit pa paano. Magandang araw po, ma'am. Ako nga po pala si Iris Gardo. Ako naman po, si Barbara. Kanto po kami ng Samar State University, Paranas Campus. Yun ang mabansag, bali ang gusto ko ay Paranas. Gusto ko na gawin na kailangan ko kung ano man ang nangyari, kakayanin ko. Kahit dito sa lugar natin that time, wala pang nagbibenta ng mga pagkain ng baboy. So, nag-umpisa ako doon na pahunti-hunti na dumami na iba-ibang pagkain ng baboy. At dahil sa araw-araw na nangangailangan ang tao, lalo na yung nag-aalaga ng baboy, doon ko nakita na kailangan talaga ito. Una doon is determinado ka. Kasi pag wala kang determination, hindi mo dapat iba yung negosyo mo. Pangalawa, yung rest ng negosyo, yung kailangan kung ano ang ma-encounter mo sa future, yung makakaya mo yun. Kailangan mo ang hawakan. Matagal. Itong negosyo ko, ako is single, parang business, parang single or sole proprietor, parang isa lang ako dito. Solo ko at negosyo nito is retail at saka wholesaler. Nagbibenta ka ng may tinitingihan sa ito ay isang negosyante na kailangan magbayad ng buhay sa ating pamahalaan para makatulong sa ating bayan. Maraming salamat po sa inyong oras at kooperasyon sa amin. Naway ang inyong negosyo po ay umunlad at umusigumpang. Sa
aming isinagawang interview sa tatlong entrepreneur sa Paranas, malinaw na ipinakita nila ang kanilang determinasyon, katalinuhan at diskarte sa pagpapatayo ng kanilang mga negosyo. Ang kanilang mga kwento ng tagumpay at mga pagsubok ay nagsisilbing inspirasyon sa mga nagnanais na maging negosyante balang araw. Ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagsisikap at pag-aaral ng merkado sa pagpapatayo at pagpapalago ng isang negosyo. Maraming salamat po sa panonood!